At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Spoiler 1168. So tignan na nga natin kung ano yung mga nangyari dito at i-review natin ng konti yan. At dito nga yan magsisimula kay Ida dahil eto si Ida ay namatay na nga siya sa chapter na to kasabay ng pagbuhos ng niebe. At makikita nga rito na etong si Harudin pati na si King Harald ay talaga naman nag-iiyak na etong dalawa. Habang sa kabilang banda ay eto namang si Prince Loki ay tahimik na nagluluksa at nagsasuffer sa loob ng kulungan. So ibig sabihin nakulong pala dyan ito si Prince Loki. So most probably niyan kasi nga diba dinestroy niya yung village. So baka yun yung dahilan kaya siya kinulong. At then ayan ay pagkatapos rito kala King Harald ay biglang tatalo naman dito yan kay Shanks dahil 14 years ago etong si Shanks pala dapat tatatakan na siya ng kung tawagin na Deep Sea Pact. Pero ang nangyari, hindi nagpakita dyan si Shanks. So ibig sabihin, hindi niya sinipot yung seremonyas nang sa pagtatatak sa kanya nung Deep Sea Pact. At dito na nga ngayon pumasok na itong 5 elders. Dahil itong 5 elders ay ipinakilala na itong si King Harald kay Imo-sama. At now ay dito na nga nagpa siya si Imo-sama na lagyan ng marka o ng tatak itong si King Harald ng Deep Sea Pact. At dito na nga ngayon nasabi ni King Harald na parang mas lumakas na nga siya ngayon. Habang sa kabilang banda naman itong si Imo-sama sinabi nga na ngayon immortal na itong si King Harald. So siguro mamaya ay babalikan natin to. Bibigyan tayo ng konting feedback dyan. At eto nga ngayon ay pagkatapos nga na bigyan ng marka ni Imo-sama itong si King Harald ay dito na nga inutusan ni Imo-sama si King Harald na gumawa ng abyss mark dyan sa may Elbaf. At maliban pa nga rito ay palakasin niya yung kanilang bansa ng katulad sa kasing lakas ng mga navy. So eto na nga balak ng gamitin ni Imo-sama yung military power ng bansa ng Elbaf para mas palakasin pa etong side nila o yung sa side ng sa world government. At mukhang eto na nga rin yung kasagutan sa tanong na bakit nga ba may abyss mark dito sa may palasyo ni King Harald. So kasi yan pala ay dahil inutusan ni Imo-sama etong si King Harald na mag-create siya ng abyss mark at mukhang dito niya nilagay mismo yan sa loob ng kanyang palasyo. At ang tuloy nga rito ng leaker natin na since na meron na ngang Deep Sea Pact na marka ay ang si King Harald kaya naging powerless na siya laban kay Imo-sama. So wala na siyang magawa kay Imo-sama at eto nga kinokontrol ng araw ni Imo-sama eto si King Harald dyan. At dito ngayon makikita na si King Harald inutusan niya yung kanyang mga tao, yung kanyang mga royal guards na igapos siya sa isang pilar. So siguro para nga pigilan etong gagawin o yung paggalaw ni King Harald. At dito na nga ngayon ipinatawag ni King Harald si Jarol at saka si Prince Loki para nga raw sa isang urgent na meeting. At now ay sa ending nga ng chapter na to ay makikita na etong si Jarol at saka etong si Prince Loki ay yung naglalakad na sila dito sa may palasyo. So ito nakita na natin to sa mga nakalipas na chapter. At dito na nga ngayon matapos si chapter 1168. So parang bitin yung nangyaring ending nga dyan. Pero since na eto na nga yung nakikita natin na sinabi nga ni King Harald na igapos na siya nung kanyang mga tauhan at eto si Prince Loki sa si Jarol naglalakad na dyan sa may palasyo, baka yung next nito ay eto na nga yung senaryo o yung event na kung saan ay pinag-i-stab na nung mga tauhan ni King Harald. Ito si King Harald mismo. So ayan yung nangyari dito. So ang ending, ganun din. Talagang wala rin nagawa itong si King Harald kahit na anong try niya na i-reject na wag sundin si Imo-sama. Yun nga, dun pa rin siya babagsak na susunod at susunod pa rin siya kay Imo-sama kasi nga kukontrolin lang siya ni Imo-sama. At ayun nga, ay balikan muna natin dito itong Deep Sea Pact na seal na nga na to o marka na to. So dito ay malinaw na kapag tinatakan ka na ng Deep Sea Pact ay dito ka para magkakaroon ng immortality. So ibig sabihin yan ay etong si Shanks muntikan lang pala siya na magkaroon ng immortality dyan. At mukhang eto na yung nagpapaliwanag kung bakit nga bagamat may sugat dito si Shanks tapos diba Holy Knight na itong si Shanks eh bakit nga may sugat siya rito. So dapat kasi kung Holy Knight siya iniisip natin na dapat wala siyang sugat yan hindi yan magmamarka. So kumbaga magre-regenerate lang ng parang katulad kala Shamrock saka sa ibang mga Holy Knights pero hindi nga ganun, mortal lang itong si Shanks. Ano siya, normal na tao kasi nga wala siyang abyss mark tuloy, wala siyang Deep Sea Pact. Pero sa tingin ko baka alam na rin naman ni Shanks yung sa patungkol sa bagay na yan na kapag tinatakan siya ng Deep Sea Pact ay alam niya na kung anong mangyari na pwede siya maging demonyo dyan at wala siyang magagawa kundi sumunod lang kay Imo-sama. So baka yun yung dahilan kaya hindi na nagpakita itong si Shanks nung tataka na siya ng Deep Sea
Pak na yan. Pero baka lang naman yan guys. At ayan, kung kayo ay meron kayo naiisip na dahilan kung bakit nga ba hindi sinipot ni Shanks itong seremonya sa kanya para nga tatakan na siya ng Deep Sea Pact, ay siguro pa i-comment na lang dyan sa ibaba at magandang pag-usapan yan yung iba-ibang kuro-kuro kung bakit nga biglang nawala dyan, di nagpakita itong si Shanks. So ayan, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong si spoiler natin 1168. At ulit yan guys, ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin at sa panonood dito kay One Piece natin. So yun, ay laging mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.